Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 9, 2025, Sabado ng ika-18 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagdinilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Deuteronomio chapter 6 verses 4 to 13. Sinabi ni Moises sa mga tao, Dinggin ninyo mga Israelita. Ang Panginoon lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay, bilang tanda. Itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng inyong pinto at mga tarangkahan. Kayo'y malapit ng dalhin ng Panginoon sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi ninyo itinayo. Titira kayo sa mga tahanang husto sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga ulibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon na at nananagana sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalimutan ang Panginoon na nag-alis sa inyo sa bansang Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Paglingkuran ninyo siya at mamuhay kayo ng tapat. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Sa pagtatapos ng ating linggo, napakaraming kaganapan sa ating pong paligid, sa ating lipunan, sa ating pong gobyerno. Kabi-kabila ang kaguluhan at pagkalito, dahil mismo rin sa mga taong inaasahan natin na mag-i-interpret ng batas, magpapaliwanag ng batas at magpapatupad nito ay sila mismo ay hindi magkaunawaan at magkaintindihan sa kung ano ang pagkakaunawa sa bawat salita, sa bawat nakasulat sa ating Constitution. Kaya mahalaga din sa araw na ito sa ating unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio, napakahalaga para sa mga Israelita. Ito yung turo ni Moises bago siya tuluyan na mawala dahil nga sa ilang mga pangyayari hindi aabot si Moises sa lupang pangako, pero nakikita niya ang katuparan ng pangako ng Diyos na sila ay makakarating na sa lupang ipinangako ng Diyos. At napakahalaga na sinasabi ditong wag kakalimutan ng kahit sino ang utos na ibinigay sa kanila ng Diyos. Sabi nga, itanim ito sa inyong isip, ituro, napakahalaga nun, ituro sa inyong mga anak, sa loob at labas ng tahanan. At kaya nga po mayroong bahagi ng mga Israelita yung tinatawag na phylacteria, kung saan na ilalagay dito sa kanilang noo, sa kanilang kamay, yung paalaala na tungkol sa pag-ibig sa Diyos. Ibigin ng Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. At ito ay mahalaga na ipinapasa at ipinapaunawa sa bawat isa. Ganun po, maging basihan din nawa natin ito. Although talaga naman, yun ang pundasyon, yun ang saligan, maging ng mga batas o utos o mga konstitusyon, ano man yan, sa amang bansa, lahat yan ay nakabase. Ang foundation ay utos ng Diyos. Kaya tayo nakalikha ng mga batas para sa tao ay nanggaling din sa utos ng Diyos. At ang utos ng Diyos ay para magkaroon tayo ng magandang pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Kaya lang, kung magkakaroon tayo ng kanya-kanyang interpretasyon, babaguhin natin ang mga utos para lamang sa pansarili natin mga hangarin, magiging magulo talaga ang ating pong lipunan, magiging magulo ang ating buhay sa araw-araw.
na siyang nangyayari ngayon. No? Kabi-kabila ulit ang makikita natin mga protesta dahil yun nga, no? Gaya ng nasabi ko sa umpisa, yung mga taong pinili natin, mga taong hinirang din ng Diyos, no, na manguna para sa ating bayan, ay sila mismo ang nagiging pang-abuso, sila mismo ang hindi magkaunawaan sa kung paano ipapaliwanag at ipapatupad ang mga nakasaad sa ating pong batas. Kaya nawa, no? Patuloy natin silang ipagdasal na maging basihan po, no, ng paghanap ng katarungan at pagpapahayag ng katotohanan ang saligan ng ating pong bansa, ang ating konstitusyon na nakabase din naman sa mga utos ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pong